Samantala po, pribadong sektor, kinilala ang malaking tulong ng mga idinaos na job fair ng pamahalaan para sa pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Kaugnay niyan, target ng gobyerno at pribadong sektor na palakasin pa ang enterprise education ng mga kabataan at mahinang ang kanilang kakayahan sa paggamit ng teknolohiya, partikular ang AI. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, mas pinalakas pa ng pamahalaan ang mga hakbang nito para maabot ng bansa ang economic objective ng Pilipinas. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang Private Sector Advisory Council o PSAC, inilatag ang mga hakbang para mapayabong pa ang ekonomiya ng bansa. Yan ay sa pamamagitan ng pagtutok sa Philippine labor market. Katunayan sa ulat ng PSAC, malaking tulong ang iba't ibang job fair na isinagawa ng gobyerno nitong mga nakaraang buwan. Sa ulat ng PSAC, nagkaroon ng 20 simultaneous job fairs nitong Labor Day na nagtala ng 2,285 on-the-spot hires at 28 simultaneous job fairs naman noong Independence Day, kung saan nakapag-hire ng 2,372 job seekers. Isa rin sa napag-usapan sa pulong ang pagpapayabong pa ng enterprise education sa bansa para maging future-ready ang mga kabataan. Kabilang sa plano ang pagpapaigting sa kaalaman ng mga estudyante sa teknolohiya, partikular na ang artificial intelligence. Makakatulong ang upscaling initiative gamit ang AI upang mapalawig ang AI literacy sa bansa. Ihahanda rin ang mga empleyado para sa isang AI-powered future at palalakasin ang kapasidad ng bansa hindi lang sa paggamit kundi sa paggawa ng AI systems. Bukod sa upscaling, paiigtingin din ang student work immersion para magaang exposure or maagang exposure ng kabataan sa professional work environment. Katuwang ang private sector, patuloy lang ang trabaho at aksyon ng pamahalaan para makamit ang development at economic goals ng bansa. Angelique, bagaman hindi na natalakay sa pulong ang tulong na ibibigay para sa mga repatriated OFW mula Iran at Israel, muling binigyang diin ng pamahalaan na asahan na ng mga ito ang tulong mula sa gobyerno. Ito nga po yung binanggit natin na 150,000 pesos. Ito yung manggagaling paghahatian, 75,000 from DMW Action Fund at 75,000 from OWA Emergency Repatriation Fund. At yun nga po, ang accommodation and transport assistance will also be provided by the OWA. Lalo-lalo na po yung mga nakatira po sa probinsya. At magkakaroon din po ng livelihood assistance and training vouchers assistance na ibibigay po ng National Reintegration Network members. Katulad po ng DTI, DSWD, and TESDA. Pati po yung DOH, magbibigay din po ng medical assistance. Angelique, sa kabila nga ng kaguluhan sa Israel at Iran, nananatiling positibo ang pamahalaan na maaabot ng Pilipinas ang 6 to 8% na GDP growth. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.